Disclaimer lang po, ang content na ito ay walang motibo na saktan o insultuhin ang sinuman. Nais lang po ng video na ito na tulungan ng mga kapwa ko Filipino na magising sa katotohanan. Katotohanang sinasabi po ng Biblia at kasinungalingan na sinasabi ng relihiyon at tradisyon. Kung bukas lang po sana ang ating pangunawa at hindi saradong pag-iisip, pag-aaralan mo ang sinasabi ng videong ito. Isa sa dahilan kung bakit ang paganong Babylonia ay nagpapatuloy pa rin sa panahon natin ngayon ay ang paraan ng simbahang Romano kung papaano nila masyadong itaas si Birheng Maria na hindi umaayon sa sinasabi ng Biblia. Ayon sa Encyclopedia of Religions Volume 2, page 398, ang kwento ni Semiramis at Tammuz ay kilala sa sinaunang Babylonia at naging isang pundasyon ng kanilang pagsamba. Maraming monumento o rebulto sa Babylonia ang pagpapakita ng Diyos ang si Semiramis na kasama niya ang batang si Tammuz, na kalong-kalong sa kanyang bisig. Noong nilito ng Diyos ang wika ng Babylonia, nagkaroon ito ng iba't ibang wika. At dahil hindi sila magkaintindihan sa kanilang iba't ibang wika, nagsama-sama ang may mga kaparehong wika at kumalat sila sa buong mundo. Umalis sila sa Babylonia dahil hindi sila magkaintindihan. Kaya yan ang dahilan kung bakit nagkalat-kalat ang mga tao mula sa Babylonia patungo sa iba't ibang panig ng daigdig. Nung ang tao ay nagkalat-kalat sa buong mundo, ang pagsamba nila kay Semiramis at Tammuz ay dala-dala pa rin nila ito pero sa iba't ibang wika. Kaya't iba-iba rin ang pangalan ng iba't ibang bansa ang pagsamba nila sa ina at bata na originally ay si Semiramis at Tammuz. Ang pangyayaring ito ay ilang siglo pa bago dumating ang tunay na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya sa iba't ibang bansa kung saan lumaganap ang pagsamba na ito, tinawag ang mag-ina sa iba't ibang pangalan. Dahil nalito ang wika ng mga tao sa Tore ni Babel, lahat ng ito ay ayon din sa sinasabi ng Biblia. Una, isa dito si Xingmu ng Ancient Chinese. Ayon sa Gross The Hidden Religion, page 60, there's a similarity in the exterior forms of religion of Fo and that of the Romish Church. Upon the altars of the Chinese temples were placed behind a screen an image of Xinmu, or the Holy Mother, sitting with a child in her arms in an alcove with rays of glory round her head. Sabi diya may kapareho din ang Roman Church sa mga sinaunang inchik na may inang diyosa na tinatawag na Xingmu o banal na ina o yung Holy Mother. Siya ay may larawan na anak sa mga bisig at sinag ng kalawalatian sa paligid ng kanyang ulo. Pagpapakita ito'y nagmula kay Semiramis ng Babylonia. Sa ancient Germany, ang mga sinaunang Aleman ay sinasamba nila si Birheng Herta kasama ang batang kalong-kalong sa kanyang bisig na originally hango din kay Semiramis ng Babylonia. Si Semiramis ay tinawag din siya ng mga Etruscan na Nutria na ang tawag nila ay ina ng Diyos, may kalong-kalong na bata. Si Semiramis ng Greek bilang inang diyosa ay kilalang bilang Aphrodite or Ceres sa mga Griego. Ang Semiramis din ng sinaunang Roma bilang Venus o Fortuna, may mga deboto noong unang panahon at ang kanyang anak bilang si Cupid. Sa Malaysia, sa Semiramis ay kilalang bilang Indrani na kinakatawan din na may hawak na bata. Gayon din sa Thailand, sa Semiramis at Tammuz bilang Devaki at Krishna ay pareho din na babae at may kasamang bata. Sa mga modernong diyosa ng India, sa Semiramis ay tinatawag na The Great Mother na si Isi at ang kanyang anak na si Ishwara ay sinasamba sa India kung saan ang mga templo ay tinayo para sa kanilang pagsamba. Sa Asia, sa Semiramis at Tammuz ay kilalang bilang Cybele at ang batang si Dius.
At sa gitnang Asya naman, more specifically sa bansang Israel, sa Semiramis at Tammuz naman ay nagpakilala bilang Astoret at Baal. Ayon sa librong Back, Strange Sect and Curious Cults, page 12, si Astoret ay asawa ni Baal na tinatawag na Birheng Reyna ng Langit na nagluwal ng sanggol bagamat hindi siya naglihi. Wherein parehong-pareho ng istorya sa Bible na si Maria na pinaglihi si Jesus hindi mula sa lahi ng tao kundi mula sa banal na espiritu. Isang pandaraya ang istorya ni Baal bago pa dumating ang tunay na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Noong ang bansang Israel ay nahulog sa apostasiya o pagtalikod sa Diyos, sila ay nahulog din sa pagsamba sa inang Diyosa. Babasahin natin ang mga Hukom chapter 2 verse 13. Itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Si Astaroth na originally si Semiramis at Tammuz naman ay si Baal. Isa pang verse, mga Hukom chapter 10 verse 6, ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila'y sumasamba sa mga Baal at mga Astaroth, mga Diyos-Diyusan ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Malinaw sa verse na yan na ito daw ay Diyos-Diyusan ng mga bansang nasa lupain ng gitnang silangan. At marami mga verses sa Old Testament na banggit si Astaroth at Baal na kinahuhumalingan ng bansang Israel nang bumagsak ito sa mga Diyos-Diyusan. Isa sa mga titulo kung saan nakilala nilang Diyosang si Astaroth ay ang Reyna ng Langit. Kung babasahin natin ang Jeremias chapter 44 verse 17 to 19, ganito ang sinasabi ng mga Israelita kay Propeta Jeremias. Magsusunog kami ng handog sa Reyna ng Kalangitan, mag-aalay kami ng handog na alak para sa kanya, gaya ng ginagawa ng aming mga ninuno, mga hari at mga pinuno, at gaya ng ginagawa namin sa lungsod ng Huda at sa lansangan ng Jerusalem. Noon ay sagana kami sa pagkain, payapa kami at walang anumang kapahamakan dumadating sa amin. Ngunit simula nang inihinto namin ang pagsunog ng handog sa Reyna ng Kalangitan at pag-aalay sa handog ng alak niya, dumanas kami ng matinding paghihirap. Marami sa amin ang nasawi sa digmaan at sa gutom. At sumagot ang mga babae, pinasukan namin ng insenso ang Reyna ng Kalangitan at kami naghandog ng alak sa kanya. Alam ng aming mga asawa na gumagawa kami ng tinapay na inukitan ng larawan niya. Nag-alay din kami ng alak na handog sa kanya. Sa verse na yan, recorded na sinasaway sila ni Propeta Jeremias sa pagsamba sa Baal, ngunit naghimagsik sila laban sa kanyang babala. At maliwanag sa verse na yan na si Astaroth ay tinawag na Reyna ng Langit. Kaya ang salitang Reyna ng Langit ay bansag sa paganong Diyosa. Sa Epeso naman, meron namang Diana na binansagan ding dakilang ina. Nataon din itong na-record sa Biblia nang si Pablo ay napunta sa Efeso. Man, hindi Diyos ang mga gawang bato na yan. Kung babasahin natin ang Acts chapter 19 verse 27, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship. And when they heard these sayings, they were full of wrath and cried out, saying, Great Diana of Ephesians. At ayon sa verse na yan na siya ay may templo sa Epeso na kilalang templo hindi lamang sa Epeso kundi sa buong Asia. At inaamin din ng world history na ang templo na inaalay kay Diana o kay Artemis ay siyang kilala na isa sa 7 wonders of the world. So ibig sabihin ang pagan worship na ito ay lumaganap mula sa Babylonia hanggang sa iba't ibang bansa sa iba't ibang pangalan at anyo. Lahat ng mga Diyosang ito sa mga bansang nabanggit ay iisa ang pinagmulan sa Semiramis at Tammuz ng Babylonia. At ang dulo nito sa panahon na naitatag ang Roma at ang buong imperyo ng Roma. Ayon sa manunulat ng 19th century na si James George Fraser, sa The Golden Bough, Volume 1, page 356, ganito ang sinasabi. Ang pagsamba sa dakilang ina ay napakapopular sa ilalim ng imperyo ng Roma. Pinatunayan ng mga inscription na ang ina at ang anak ay tumatanggap ng banal na karangalan, hindi lamang sa Italia at lalo na sa Roma,
kundi maging sa lalawigan, partikular sa Africa, Espanya, Portugal, Pransya, Alemanya at Bulgaria. Sa panahong ito kung kailan naging rampant ang pagsamba sa Holy Mother and Child, dito dumating ang dakilang tunay na tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Siya'y nagturo sa Israel na matay, muling nabuhay sa ikatlong araw at umakyat sa langit noong 33 AD. Itinatag niya ang bagong tipan sa mga apostol at nagsimula ang Kristyanismo sa pangunguna ni Apostol Pedro sa mga Hudyo at Apostol Pablo sa ating mga Hentil. Ang Gospel of Grace ay pinahayag sa iba't ibang bansa ni Apostol Pablo at lumaganap nga ang tunay na Kristyanismo sa buong bansa na sakop ng Roman Empire. Ang totoong Kristyanismo ay nanatili bago ang 3rd century. Hanggang ang isang Roman Emperor na pagano na walang iba kundi si Constantine ay na-convert bilang Kristiyano at ang Kristiyano ay ginawang state religion hindi lang sa Roma kundi sa buong mundo na sakop ng Roman Empire. Ang state religion na ito ng buong mundo ay kilalang kilala sa tinatawag nating Romano Katoliko. Pagkalipas ng 3rd and 4th century, ang Katolisismo ay na-compromise at humiwalay sa tunay na pananampalataya pagkatapos mamatay ni Emperor Constantine ng Roman Empire. Dito ang simbahan ay nahaluan ng mga paganismo na siyang panahon ng Dark Ages of Christianity. Ang pagbagsak sa apostasiya na ito ay napredict na ni Apostol Pablo noon pa man. Kung babasahin natin ang unang Timoteo chapter 4 verse 1, maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mapalinlang na espiritu at mga katuruan ng mga demonyo. Ang katuruan ng mga demonyo na nabanggit ay nangyari nga. Pagkatapos mamatay ni Emperor Constantine, ilang henerasyon na ang simbahan ay nahaluan ng paganismo mula sa Babylonia. Kaya't nang dumating ang apostasiya na ito, maraming paganismo ang nahalo sa Kristyanismo. Since ang mga mamamayang Romano ay hindi nila mabago ang kaugaliang pagano, marami mga paganong ritual at kaugalian ang nadala nila sa kanilang reliyon na Romano Katoliko. Naganap sila ng mga doktrinang pagano na pwedeng iakma sa doktrinang Kristyanismo. At dito nagsimula ang mixture sa pagitan ng pagano at Kristyanismo. Ang isang magandang halimbawa nga dito ay yung turo ng pagano na maaring maging kapareho ng katuruan ng Kristyanismo. Dahil ang mga mamamayan ng Romano ay hindi maiwan-iwan ang pagsamba at panalangin nila sa inang Diyos at sa bata, naisip ng simbahan na payagan na lang ito sa pamamagitan ng paghalo ng pagano sa Kristyanismo para maraming mga paganong Romano ang mahikayat sa Romano Katoliko. Kailangan pumayag ng simbahang Katoliko dahil maraming mga taong ipagpapatuloy nila ang panalangin at debosyon sa inang Diyos sa malakristyanong pangalan. Ngayon, sinong inang Diyos at bata ang maaaring maging replacement sa Kristyanismo? Well, walang iba kundi si Maria at ang kanyang anak na si Jesucristo. Kaya historically, ganito ang nangyari sa sinaunang Romano Katoliko. Sa bawat henerasyon, unti-unti ang pagsamba at panalangin na nauugnay sa paganong inang Diyos ay inilipat kay Maria. At dito unti-unting nalipat kay Maria at Batang Jesus ang pagiging inang Diyosa at Batang Diyos na mula sa doktrina ng pagano. Ang ganitong katuruan ay later development lamang pagkatapos mamatay ni Constantine noong 4th century lamang. Noong panahon ni Constantine, kinasusuklaman ang turong inang Diyosa at Batang Diyos. Dahil noong panahon ni Constantine, purong Kristyanismo talaga ang turo ng Katoliko. Isinusuka ang pagsamba sa ina at anak hanggang noong taong 431 AD. Dahil mula noong 431 AD, ay naging opisyal itong nailipat kay Maria. Kung i-google mo kung kailan at saan nagmula ang doktrinang pagsamba at panalangin kay Maria ng Katoliko ay ito ang sinasabi. The Catholic Church official doctrine regarding Mary, the Mother of Jesus, includes several key aspects, with the most prominent being the Assumption, which was proclaimed as dogma on November 1, 1950.
Additionally, the Immaculate Conception was defined as dogma in 1854, while the title Mother of God, Theotokos, was declared at the Council of Ephesus in 431 AD. The concept of venerating Mary has evolved over time, with earlier roots in early Christians' writings and tradition. Sabi diyan kung kailan ang mga petsa ng mga development tungkol kay Virgin Mary gaya ng Assumption noong 1950 at Immaculate Conception noong 1854. Pero yung tinawag siyang Mother of God or Theotokos ay diniklara ng Council of Ephesus noong 431 AD or sa madaling salita noong 4th century. Ibig sabihin sa Council of Ephesus nagsimulang tawaging Mother of God si Maria. The Virgin Mary is not merely Christotokos, Mother of Christ, but Theotokos, Mother of God. To deny this... Magtataka kayo kung bakit sa Ephesus. Well, since ang Council of Ephesus ay ginanap sa Efeso, what a coincidence din na ang Efeso ay lugar ng temple ni Diana. Ang Efeso ay kilalang lungsod na sinasamba si Diana bilang Diyosa ng pagkabirhen at pagiging ina mula pa noong unang panahon at nabanggit nga ito sa Biblia. Siya ang kilalang Diyosa ng mga manganganak, kaya ang kanyang larawan ay marami. At may isang koronang hugis tore. Ang toring ito ay sumisimbolo ng Tore ni Babel na pinalamutian ng kanyang ulo. Ngayon, hindi ako nagtataka kung bakit tinawag na Mother of God si Maria sa Council of Ephesus dahil di kaya malinaw na ang mga taga-Ephesus ay sinasamba ang Mother of God na si Diana? Ibig bang sabihin sa Council of Ephesus kinuha ang idea na paghahalo ni Diana at ni Maria? Kapag ang mga paniniwala ay nakasanayan ang isang tao sa loob ng maraming siglo, hindi ito madaling iwanan. Mahirap sa kanilang iwanan ang nakasanayan nilang Mother of God na si Diana, kaya ang Mother of God ay inailipat din kay Maria. Ang idea na ito kung si Diana ng pagano ay papalitan nilang si Maria ng Kristyanismo, maraming mga tao sa Roman Empire ang mako-convert patungo sa Kristyanismo. Sa madaling salita, mas pinili ng simbahang Katoliko na makompromiso kaysa ipaglaban ang katotohanan. Ngunit sa Biblia, hindi po ito ang paraan ng Diyos. Ang mga Kristiyano sa panahon ni Pablo ay never na sumabak sa kompermiso. Sa halip, winasak pa nila ang kanilang rebulto na si Diana. At ito ay coincident na nakarecord din sa Biblia. Kung babasahin natin ng mga Gawa chapter 19 verse 26 to 28, nakikita ninyo at narito kung ano ang ginagawa ng Pablong yan. Sinabi niyang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos at marami siyang mapapaniwala, hindi lamang dito sa Efeso kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyos ang si Diana ay mawawala ng kabuluhan. Pati ang dakilang Diyos na sinasamba ng Asia at ng buong daigdig ay hindi na igagalang. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Diana ng mga taga-Epeso. Kaya nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod, kinaladkad si Gaius at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo sa paglalakbay at sama-sama silang sumugod sa tanghalan. Kaya for the record, ang mga Kristiyano sa panahon ni Apostol Pablo ay never nilang kinompromise ang kanilang pananampalataya laban sa Diyos-Diyusang si Artemis o Diana ng Roma. Ayon sa verse, persecution ang inabot ni Apostol Pablo nung sila ay nasa Efeso laban sa Diyos-Diyusang si Diana. Ngunit tila kabaligtaran ang ginawa ng Katoliko noong 431 AD. Kaya isang malaking disgrasya ang nangyari sa Council of Ephesus. Nang simbahang Katoliko sa Efeso noong 4th century, ibis na gayahin ang halimbawa ni Apostol Pablo na compromise ang pananampalataya. At pinasok ang impluwensya ng pagano sa Kristyanismo for the sake lang na ma-convert ang mga pagano. Kaya maliwanag na ang Mother of God na tinawag kay Birheng Maria ay mula sa paganong Diyosa na si Diana.
Isa sa patunay na pagsamba sa Diyos Ina na nailipat kay Maria ay makikita rin natin sa mga titles o pamagat na tinatawag sa kanya. Si Mary ay madalas na tinatawag na The Madonna. Kung i-google mo ito, ganito ang sinasabi. Yes, Mary, the mother of Jesus, is often referred to as Madonna, particularly in artistic and devotional contexts. The term Madonna is an Italian word meaning My Lady and is used to describe depiction of the Virgin Mary, especially in art. While Madonna is a specific title for Mary, especially in art, she also has many other titles including Blessed Virgin Mary, Mother of God, Our Lady, Theotokos, and Queen of Heaven, according to the Roman Catholic Diocese of Burlington. The term Madonna is most commonly associated with depiction of Mary in art, particularly in the Madonna and Child iconography according to EBSCO. Maliwanag diyan na maraming tinawag kay Maria na pawang galing sa mga paganong katawagan sa Mother and Child na alam naman natin na galing sa Babylonia, galing kay Semiramis at Tammuz. Ang Madonna ay mula sa Italian word na ibig sabihin My Lady. Ngayon, sa pag-aanalisa natin sa mga katawagan o titles na mula sa mga paganong Diyosang Ina ay tinawag kay Maria noong 19th century. Ngayon, reviewin muna natin ang mga titles sa mga Diyosang pagano sa iba't ibang bansa na ating nabanggit. Si Simon ng China na tinawag na Holy Mother, si Nutre ng Etrusca na tinawag na Mother of God, si Ishwara ng India na tinawag na The Great Mother, si Astoret ng Israel na tinawag na Queen of Heaven, si Madonna ng modernong Italy ay Madonna. Sa panahon natin ngayon, ang mga title na ito, ang Roman Church sa buong mundo ay tinatawag nila ito kay Virgin Mary na nasa Bible. Yung Mother of God, Queen of Heaven, the Great Mother at Madonna na tinatawag kay Maria ay wala po sa Biblia, kundi ito ay galing sa Babylonia. Ang Queen of Heaven ay paganong katawagan kay Astarte na ina ni Baal ng Israel. Ang Mother of God ay paganong si Diana na tinawag din kay Maria sa Council of Ephesus. Sa mga Phoenicians, kilala ang inang Diyos ang bilang Our Lady and Star of the Sea. Ngunit ang Our Lady Star of the Sea ay tinawag din kay Maria, bagamat walang koneksyon sa pagitan ni Maria at ng sea. Ayon sa Wikipedia, Our Lady Star of the Sea is an ancient title for Mary, the Mother of Jesus. The word Star of the Sea are translation of the Latin title Stella Maris. Ang mga title na ito never pong nabanggit sa Biblia na si Maria ay Mother of God, Queen of Heaven, or Our Lady of the Sea. Kahit balibaligtarin po natin ang Bible, walang title si Maria na title na gaya ng mga inang Diyosang pagano. Kung meron mang nasulat na Queen of Heaven sa Bible, ito ay nasusulat sa Jeremiah. Kung babasahin natin ang Jeremiah chapter 7 verse 18, nangungungan ng panggatong ang kanilang mga anak, nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababayan upang ihandog sa Diyos-Diyosang tinatawag nilang Reyna ng Kalangitan. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang aking kalooban. Sa verse na yan, malinaw na ang salitang Reyna ng Kalangitan ay tumutukoy sa isang Diyos-Diyusan na nagbibigay ng sakit ng loob sa Diyos. Kaya kung mabanggit man ang salitang Reyna ng Kalangitan, ito ay tumutukoy sa Diyos-Diyusan, hindi kay Maria. Isa pang halimbawa ng Diyos-Diyusang ina na inailipat kay Maria ng Biblia ay yung larawan ng Phoenician god of fertility na may larawan na crescent moon. Si Astarte, ang Phoenician na diyosa na may imaheng nauugnay sa gasuklay na buwan tulad ng nakikita natin sa isang lumang medalya. Gayon din ang mga Egyptian na diyosa na si Isis ay kinakatawan bilang nakatayo sa gasuklay na buwan na may bituin sa paligid ng kanyang ulo. Ang simbahang Katoliko sa buong Europa ay pare-pareho yung larawan ni Maria sa mga catechism booklet. Sa mga libro ng katekismo, si Maria ay may 12 bituin na umiikot sa kanyang ulo at ang gasuklay na buwan sa ilalim ng kanyang paa. Kapareho din ni Astarte ng Phoenicians at si Isis ng Egyptians. Dagdag pa nito, si Maria ay maraming mga palamuti sa katawan, may korona sa ulo
Pagpapakita na ito ay wala sa Biblia. Si Maria, ang ina ni Jesus sa Biblia, ay hindi po mayaman. Walang sinasabi ang Biblia na si Maria ay nagsuot ng mga magagarang damit na koronahan bilang reyna. Ayon sa Biblia, ang pamilya ni Maria ay mga karpintero. Ayon sa Mateo chapter 13 verse 55, si Jose na asawa ni Maria ay isang karpintero. At ayon din sa Marcos chapter 6 verse 3, si Jesus mismo ay karpintero din. Kung sila ay pamilya ng karpintero, tila malabo maging reyna si Maria o magsuot ng mga mamahaling alahas. Isa pa sa tinuturo ng simbahang Romano ay si Maria daw ay isang tagapamagitan. Ang panalangin kay Maria ay isang napaka-importanteng parte ng pagiging Katoliko. Walang batayan sa banal na kasulatan ang ideyang ito. Kung tatanungin natin ng Biblia, wala po sa Bible na si Maria ay isang tagapamagitan sa Diyos at tao, kundi si Jesus mismo. Kung babasahin natin ang unang Timoteo chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at ang tanging si Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Si Kristo pa rin ang tagapamagitan, hindi si Maria. Wala rin po sa Biblia na si Maria ay tagapamagitan din. Ngunit ang simbahang Romano ay tinuturo na si Maria ay tagapamagitan. Ang title na Mediatrix o tagapamagitan ay napakapopular na katawagan din kay Maria. Nais ko pong ipaalam sa mga kababayan kong nagsisimba sa Katoliko na magbasa na po kayo ng Biblia dahil nakasalalay po dito ang ating kaligtasan. Si Kristo at ang kanyang ginawa lamang ang makapagliligtas sa atin, hindi si Maria o ang simbahan. Ang Biblia ay malinaw dito. Kung babasahin natin ang John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Si Jesus po ang daan, wala sa relihiyon, wala po kay Maria. Si Kristo lamang po ang tagapagligtas. Ang ideyang siya ay reyna ng langit, ina ng Diyos, ay napag-aralan natin kanina ay galing sa Babylonia. Galing sa mga paganong relihiyon ng iba't ibang bansa, at ito ay originally na si Semiramis at Tammuz ng Babylonia. Hindi po siya si Maria. Kung tutusin, si Maria ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Kung babasahin natin ang Lucas chapter 1 verse 46 to 47, at sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri at ang aking espiritu'y nagagalak sa aking Diyos na aking tagapagligtas." Napakalinaw sa verse na yan ayon sa Biblia na sa bibig mismo ni Maria na siya man ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Meaning, ka-level po natin siya bilang tao. Kapag ka-level po natin siya, meaning hindi po siya Diyos o ina ng Diyos. Kung meron naman tayong dapat lapitan bilang Diyos, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Alam ko pong masakit sa inyong pandinig ang bidyong ito, pero ito po ay isang katotohanan. Katotohanan na Biblia na po ang may sabi. Ang sabi nga ni Kristo, masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang pag-aaral na ito ay ating pagpapatuloy pa sa part 3.